Magandang gabi, Boss Pao. Ako si Marco. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento kong ito. Pero isa lang ang sigurado. Hindi ko na kailanman makakalimutan ang mga nangyari sa amin sa probinsya ng Sariaya, Quezon. Isa itong totoong karanasan na tumatak sa akin. At hanggang ngayon, kapag bumabalik ako sa lugar na iyon, ramdam ko pa rin ang malamig na hangin ng gabi at ang mga matang wari ay nakatingin mula sa dilim. Noong kabataan ko, Boss Pao, tuwing bakasyon ay umuwi ako sa bahay ng kapatid ko roon sa Sariaya. Masarap tumira sa kanila dahil tahimik ang paligid, malapit sa bukirin, at ang mga tao ay mababait at masayahin. Ngunit isang taon, napansin ko ang kakaiba. May ipinakilala sa akin ang kapatid kong si Alan, ang kanyang bagong asawa na si Elena. Maganda siya, maputi, mahaba ang buhok, at laging nakasuot ng puting bestida tuwing gabi na para bang lumulutang sa bawat hakbang. Sa umpisa, Boss Pao, inakala kong normal lang si Elena. Tahimik, magalang, at palaging nakangiti. Ngunit habang tumatagal ang pagtira ko sa kanilang bahay, unti-unti kong napapansin ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Tuwing 10:00 ng gabi, Boss Pao, nawawala siya sa kanilang kwarto. Akala ko ay bumaba lang para uminom ng tubig o magbanyo. Pero isang gabi, nasilip ko siya mula sa bintana. Nakalabas siya ng bahay, naglalakad sa gitna ng palayan, at tila walang sapin sa paa. Ang hangin ay malamig at malakas, pero wala siyang dalang ilaw o kahit kandila. Ang mas nakapagtataka, nakatingala siya sa buwan, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa ilalim ng dilim. Mula noon, Boss Pao, sinimulan kong bantayan si Elena. Nalaman kong gabi-gabi siyang lumalabas. At minsan pa, hindi lang siya naglalakad. May mga pagkakataon na naririnig ko siyang bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Tila isang lumang wika. Ang mga aso sa paligid ng barangay ay nag-iingay at nagwawala tuwing lumalabas siya. At sa tuwing umaga, lagi siyang gising na bago pa sumikat ang araw. Nakaupo sa beranda, nakangiti, ngunit maputla ang balat. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kapatid ko. Ayaw kong isipin niyang pinaparatangan ko ang kanyang asawa. Pero isang gabi, nasaksihan ko mismo ang hindi ko na kayang itago. Nagising ako bandang 12:00 ng hating gabi dahil sa malakas na kaluskos mula sa likuran ng bahay. Nang sumilip ako, ay nakita ko si Elena sa gilid ng puno ng mangga. Nakaluhod siya, Boss Pao, at sa harapan niya ay isang baboy ramo na wala ng buhay. Ang mga kamay niya ay puno ng dugo, at ang mga mata niya ay sobrang pula, parang naglalagablab. Ang kanyang bibig ay puno rin ng sariwang laman. Natigilan ako, Boss Pao, pero nagpatuloy siyang ngumiti. Hindi isang ngiting normal, kundi
ngiting may kasamang pananakot. Ang ngiting iyon ay parang nagsasabing alam niyang pinapanood ko siya at alam niyang hindi ko siya mailalantad. Mula noon, Boss Pao, nag-iba ang lahat. Lalo siyang naging malapit sa akin na para bang sinusubukan niyang patunayan na siya ay mabait. Ngunit sa bawat kilos niya, lalo akong natatakot. Kapag nagluluto siya, nakikita kong minsan ay may kakaibang sangkap na inilalagay. Mga tuyong dahon at buto na hindi ko alam kung saan nanggaling. Kapag nakakatulog si Alan, nakikita kong nakatitig lang siya rito. Nakangiti habang hinihimas ang dibdib ng kapatid ko na para bang may kinukuha. Nang sumapit ang Semana Santa, mas tumindi ang mga kababalaghan. Sa buong baryo, Boss Pao, may mga ulat ng mga alagang hayop na nawawala. Mga bangkay na biglang natatagpuan sa gilid ng ilog na malaking tubig sa San Juan, Batangas. Hindi kalayuan sa aming baryo. Laging may sugat sa leeg ang mga ito at tila sinipsip ang dugo. Ang mga matatanda sa lugar ay nagsimulang magduda na may aswang sa baryo. At sa tuwing ito ay pinag-uusapan, tahimik lang si Elena. Pero nakikita ko ang ngiti sa kanyang mga labi. Isang gabi pa, Boss Pao, naglakas loob akong sundan siya. Mula sa aming bahay sa Sariaya, sinundan ko siya hanggang sa masukal na bahagi ng bundok Banahaw. Ang dilim doon at tanging buwan lang ang nagbibigay liwanag. Doon ko siya nakita, nakatayo sa gitna ng mga bato. Nakapalibot ang mga itim na ibon. Parang isang ritual ang ginagawa niya. Ang kanyang mga kamay ay nakataas at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang malakas na alingaw. Isang tinig na hindi galing sa tao. Hindi ko na nakayanan, Boss Pao. Tumakbo ako pabalik ng bahay. At mula noon, hindi ko na siya muling sinundan. Ngunit kahit wala na akong lakas ng loob na magtanong, ramdam ko na hindi siya tao. Lumipas pa ang mga taon at hanggang ngayon, hindi alam ng kapatid ko ang buong katotohanan. Mahal na mahal niya si Elena, Boss Pao, at may 2 na silang anak. Ngunit tuwing umuwi ako roon, ramdam ko pa rin ang malamig na presensya. Ang mga bata ay madalas magising sa gabi, umiiyak at tumuturo sa dilim ng kanilang kwarto. Sinasabing may babaeng nakatingin sa kanila. At sa tuwing bumabalik ako, naririnig ko pa rin mula sa mga kapitbahay ang tungkol sa mga hayop na biglang nawawala. Mga bangkay na lumulutang sa ilog at mga yapak ng babaeng walang sapin na nakikita sa bukirin tuwing gabi. Hanggang ngayon, dala ko ang bigat ng lihim na ito. Hindi ko alam kung tama bang magsalita o kung hahayaan ko na lang na manatiling lihim ang lahat. Pero isa lang ang alam ko. Ang asawa ng kapatid ko ay hindi isang normal na tao. Isa siyang nilalang na nagkukubli sa anyo ng isang tao. At baka sa susunod,
hindi lang hayop ang mawala sa aming baryo.